po sa ating lahat. Morning. Tunay ngang napakabuti ng ating Diyos sapagkat muli niya tayong dinala sa kanyang bahay-sambahan upang magsama-sama bilang isang pamilya sa pananampalataya. Amen? Ngayong araw po, sama-sama nating itaas ang ating mga puso sa pagpupuri at pagpapasalamat sa ating Diyos. Sapagkat ang ating Diyos po ay tapat at totoo. Amen? At siya po ang may kontrol ng lahat ng bagay. Ang kanyang mga pangako ay tunay nga po na totoo. Maaaring dumarating po tayo sa mga pagsubok. May mga panahon na nagbabago po yung ating sitwasyon na hindi naaayon sa kagustuhan po natin. Ngunit ang Diyos na nangako ay hindi nagbabago at siya ay laging tapat. Amen? Kaya ihanda natin ang ating mga sarili, ang ating puso, isipan at kaluluwa upang magbigay ng pinakamataas na papuri at pagsamba sa Kanya sapagkat siya lamang ang karapat-dapat. Kaya inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo. Halina't sumamba tayo sa Diyos na tapat at totoo. Amen? Ang sabi nga po niya sa Bilang 23:19, isa sa pinakapaborito ko pong verse. Hindi tulad ng tao ang Diyos na maaaring magsinungaling o magbago ng isip. Amen? Ang kanyang mga pangako ay hindi marumpok o nakadepende sa kalagayan. Ang mga ito ay tiyak katulad ng kanyang likas na pagkatao. Hindi nagbabago. Sabihin niyo nga po, hindi nagbabago. Mapagkakatiwalaan at walang hanggan. Amen? Ang Diyos natin, maging proud po tayo kasi ang Diyos natin ay hindi sinungaling at hindi nagbabago. Amen? Handa na po ba kayo magpuri sa Diyos? Come on, church! Sa nagkakaisang JC How family, tayo sumamba sa Panginoon. He will renew our strength. Hallelujah!
kasiyahan sa lahat. Come on. Pagpapala'y bumubuhos na. Yahweh, Yahweh. Sa ngalan niya'y may kagalingan. Come on, receive healing today. Sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh. Sigaw ng lahat ng nilalang ang pangalan. Pagpapala'y bumubuhos na. Sa ngalan niya
mapipigilan ang pag-agos ng biyaya sa iyong buhay. Amen? Alam niyo kung bakit? Kasi ang sabi po sa Biblia, ako ang iyong Diyos, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. In Psalms 23 verse 6, it says, surely goodness and mercy will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Amen? Sarap po magpuri sa Lord, no? Alam niyo po yung worship, hindi lang siya worship every Sunday. Ako, I always go back to worship kasi hindi dahil sa ang Lord ay nagbabago, hindi. I worship because kung sino talaga si Jesus sa buhay ko. Amen? Hindi dahil meron akong makukuha sa Kanya, kundi love na love ko ang Lord. Kaya sa umagang ito, I just pray na ang espiritu ng pagsamba ay patuloy na umagos sa ating kalagitnaan. Hallelujah. When the music fades, all is stripped away, and I simply come.
your goodness in our lives, oh God. Because you are faithful. You are a faithful God. You never change. You never abandon us, oh God. Hallelujah. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your
every name. That name. Alam niyo po ba yung pangalan na yan ang nagpabago ng buhay natin? Yung pangalan na yan ang ating tagapagligtas. Yung pangalan na yan, yung pangalang Jesus, every time we proclaim His name, we declare power. We declare our authority. We declare our identity. We declare that no matter what we are in right now, whatever situation we are in right now, whatever challenges you are in right now, that name can save you. That name controls everything. That name is very powerful. Amen. A beautiful name. Hallelujah. A wonderful name. So kung nasaan ka man ngayon, na sitwasyon ng buhay mo, sometimes you question, daming question mark, Lord, why is this happening to me? Bakit may mga bagay na hindi ko maunawaan? I don't know my purpose. What is my mission? What is your plan for my life? Every time you're in that part of your life, balik tayo sa Kanya. Sa Kanya ang sagot. Amen? Church, pwede bang pumikit kayong lahat? And let me pray for you today. Our dear Heavenly Father, just like what we said, Panginoon, what we declare, we will continue to shout, proclaim, declare your name. Because your name is higher, your name is greater, your name is powerful, O God. Lord, sabi nga sa Numbers, di ba po, ikaw ang Diyos na hindi sinungaling, katulad ng tao. Pag ikaw nangako, iyong tutuparin dahil hindi nagbabago ang iyong isip. That's why, Lord God, sa panahon namin ngayon, Lord, tulungan mo kaming patuloy na maunawaan ang naisin mo para sa aming buhay. Dahil ikaw ay tapat at totoo. Hindi ka nagbabago. Lord, ano man ang mga gagawin pa namin sa buong service na ito, I just pray, O God, na patuloy kang pumasok sa aming mga puso, kumilos, touch our hearts, O God. Kung kailangan kaming basagin, kung kailangan kaming matuto, kung kailangan kaming magpakumbaba, Lord, mangyari, Lord God. Let the Holy Spirit flow in this place freely, O God. Lord God, and hindi kami papayag na ang aalis kami ng lugar na to na wala kaming na-receive. But we will leave this place, Panginoon, with joy, with strength, O God, with peace, O God. Because, Lord, we're not here naman for our pastors, we're not here naman for the leaders. But, Lord, there's one reason why we are here today, and that is because of you, Jesus Christ, in our lives. Thank you, Lord God, for everything. We love you and we honor your name. In Jesus' name, amen and amen. Okay, a blessed Sunday po ulit sa bawat isa. Thank you, Lord, for your presence, Panginoon. Tayo naman po ay magpatuloy sa ating tithes and offerings para po sa ating Panginoon. Share ko lang po ang Kawikaan 3, verse 9 to 10. Parangalan mo ang Panginoon sa pamamagitan ng paghahandog sa Kanya, ng mga unang bunga ng iyong ani. Kapag ginawa mo ito, mapupuno ng ani ang iyong mga bodega at aapaw ang inumin sa iyong mga sisidlan. Alam nyo, church, God always remind us po na kailangan po talaga natin siya handugan. Isa na po dyan ang pagiging tapat po natin sa ating tithes and offerings. Alam nyo mga kapatid, kapag tayo po ay nakakapagbigay ng tithes and offerings na hindi po labag sa ating mga puso, ibig sabihin lang po niya na you have also divine wisdom came from the Lord dahil nagtitiwala po tayo na yung binibigay mo dito sa church ay hindi po napupunta sa kung san-san lang. Amen po ba? It symbolizes po na we have faith, that we obey God and trust the Lord. Na kung ano man po ang meron tayo, galing po ito lahat sa ating Panginoon. Huwag niyo pong isipin na mahirap tayo sa mga bagay-bagay. Dahil ang Ama po natin sa langit ay ang may gawa ng lahat at nagmamay-ari ng lahat.
At maniwala lang po tayo palagi at itatak po natin sa ating puso at isipan na never po magkukulang ang Panginoon sa lahat ng ating pangangailangan. Amen po ba mga kapatid? Sige po, atin pong ipanalangin ang ating handog sa ating Panginoon. Dear Lord, our Abba Father in heaven, kami po ulit ay nagpapakumbaba sa inyong harapan at kami po ay tapat na magbibigay sa inyo ng aming mga handog. Naway tanggapin ninyo ito, Lord, at gamitin para sa ikaluluwalhati ng inyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, dahil never po kayo nagkulang sa amin. Kami po ang maraming pagkukulang sa inyo, kaya kami po ay humihingi ng kapatawaran, Panginoon. Ganun pa man, ikaw po ay mahabagin sa amin at lagi kaming pinapatawad sa aming mga pagkakasala sa inyo. Sa pamamagitan ng inyong anak na si Jesus, kami po ay may pag-asang humarap sa inyo balang araw. Maraming salamat po, Lord, sa inyong pagmamahal sa amin at sa araw po na pag-iingat nyo sa aming lahat na inyong mga anak. Maraming salamat din po lahat sa provision nyo sa bawat isa sa amin. Lahat po ng papuri ay sa iyo lamang at ikaw lamang lahat ang siyang maitaas sa ngalan ng inyong banal na anak na si Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Basa po ng salita ng Diyos sa umaga pong ito. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng Santiago, Kapitulo 1, mga talatang 12 hanggang 18. Ang sabi po ng salita ng Diyos sa sulat po ni Apostol Santiago, pinagpala ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos niyang malampasan ang pagsubok, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Huwag sabihin ni Numa na tinutukso siya ng Diyos sapagkat siya'y dumadanas ng pagsubok, sapagkat ang Diyos ay hindi maaaring magtukso at hindi rin naman niya tinutukso ang kahit sino. Natutokso ang tao kapag siya'y naaakit at nagpapatangay sa kanyang sariling pagnanasa. At ang mga pagnanasang kapag naitanim sa puso ay nagbubunga ng kasalanan. At ang kasalanan sa hustong gulang ay nagbubunga ng kamatayan. Verse 16. Huwag kayong padaya mga kapatid kung minamahal. Ang lahat ng mabuti ay ganap sa kalooban ay buhat sa Diyos. Sa kalangitan, hindi siya nagbabago o nagdudulot ng bahagyamang dilim dahil sa pagbabago. Verse 18. Niloob niyang tayo'y maging anak niya sa pamamagitan ng salitang katotohanan upang tayo'y maging pangunahing higit kaysa sa lahat ng kanyang mga nilalang. Maari na po tayong umupo. Okay, muli mapagpalang araw po sa ating pong lahat. Good morning po. Okay, salamat sa inyong good morning. Good morning. Parang nag-a-adjust pa kayo lahat, anyway, okay. Isa pa daw. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Good morning po. Good morning. Ayan. At least, kumpleto tayo ngayon. Okay, so tuloy-tuloy lang po tayo sa ating po pagtalakay sa aklat po ng Santiago. Ang paksa po natin ngayon ay pagtagumpayan ang mga pagsubok at pagtanggap ng buhay na walang hanggan. Overcoming trials and receiving eternal life. Sa James chapter 1, 12 to 18. So magkaroon po tayo ng konting pagninilay-nilay, no? Sa mga pagsubok. Sa English po ay reflections on trials. For example, yung ating mga personal experiences po natin, mga karanasan po natin. May mga ilang tanong po tayo dito. Anong mga kwento ang mayroon ka tungkol sa pagsubok na iyong pinagdaanan? Siyempre, iba-iba na ang ating istorya dyan. Mula po tayo ay lumaki, magkaisip, may kanya-kanya tayong istorya ng pagsubok. Depende kung papaano po natin ito inuunawa at hinaharap. Pangalawang katanungan natin, lumakas ba ang iyong pananampalataya? Did your faith grow stronger? Yan. Sa pangatlong tanong, nakakatulong ba ito nang dumating ang mga katulad ng pagsubok ulit? Wari, nagkaroon ka ng isang pagsubok.
Pagkatapos, halos parehong pagsubok ang dumating. Nakatulong ba yung unang pagsubok na nalampasan natin? Sa pagsubok na pareho din naman na kasalukuyan nating hinarap. Did it help when similar trials came again? At ang pangatlo po natin at ang panghuli, sang-ayon ka ba na tayo ay dapat subukin? Do you agree that we should be tested? No? Sino sa inyo ang ayaw ng pagsubok? Ayaw natin kasi parang hirap. Lagi na lang may problema, palagi na lang may iniisip, no? Pero meron pong dahilan kung bakit hindi po natin pwedeng maiwasan ang mga pagsubok. So, makikita po natin ito at meron din tayong tinatawag na pagsubok. Ano ang pagkakaiba sa pagitan ng pagsubok sa buhay at ang pagsubok sa espiritu? So, tingnan po natin yung difference between life trials and spiritual trials. What the difference between trials in life and spiritual trials. So, tingnan po natin, ano po bang pagkakaiba ng pagsubok sa spiritual at pagsubok po sa totoong buhay natin. Ngayon, meron po tatlong pangunahing dahilan ng mga pagsubok o parang pinagmumulan ng mga pagsubok. One is sin, o kaya po ay kasalanan. Sabi dito, ang mga pagsubok ay maaaring bunga ng kasalanan. Sabi ng Biblia, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig ay hindi umiibig sa Ama. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ng pagmamalaki sa buhay na ito, ay hindi nagmula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Talatang 17, mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng mga bagay na pinagnanasa ng mga tao, ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Sabi po ito sa unang Juan, Kapitulo 2, talatang 15 at 17. Wari baga ang ating pong pananaw, kapag dumating ang mga pagsubok sa buhay, parang wala tayong nagiging partisipasyon o wala tayong nagiging bahagi. Pero pag atin pong binulay-bulay at atin pong inalam kung ano talaga yung sitwasyon nangyayari sa atin, meron pala tayo madalas kinalaman. At ang madalas na kinalaman natin at partisipasyon sa mga pagsubok sa buhay natin, kasalanan pala. No? Kasalanan pala. Yung mga bagay na iniisip natin na parang nagka-problema ako, parang bigla na lang naghirap ako, para na lang bumigat yung aking sitwasyon. Ang dahilan pala, may malaki naman pala akong pagkukulang. Yan. Pangalawa po, na nagiging dahilan ng mga pagsubok, hindi lamang kasalanan, yung tinatawag nating pananampalataya. Okay? Ang mga pagsubok ay sumusubok sa ating pananampalataya. Sabi po ng unang Pedro, Kapitulo 1, talatang 6 hanggang 7, tulungan nyo nga po akong basahin ito. Ito'y dapat nyong ikagalak kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ginto, bagamat nasisira, ay pinadadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain, at pararangalan sa araw na mahayag ang Panginoong Jesucristo. Sa unang Pedro, Kapitulo 1, talatang 6 hanggang 7. So, meron palang dahilan kung bakit yung atin pong pananampalataya ay kinakailangan po nating subukin, no? Sapagkat ito po ay lalong magpapatatag sa atin. Para saan? Kung ang kasalanan po ay nagiging dahilan ng mga pagsubok sa buhay, ang pananampalataya naman ang siyang nagiging dahilan para ma-overcome natin yung mga kasalanan na hindi natin mapagtagumpayan. Kasi, syempre,
habang tayo ay lumalalim ang pananampalataya sa Diyos, lalong naiintindihan natin ang kasalanang ito dapat kong iwasan. Ang kasalanang ito hindi ko dapat gawin. At dahil hindi ko ito dapat gawin, at dahil hindi ko ito dapat mapaghari sa aking buhay, nagiging dahilan ito upang tayo po ay magtagumpay. So habang tumatatag, habang lumalakas, habang lumalago ang ating pananampalataya, nagiging dalisay tayo sa harapan ng Diyos, parang ginto, ang kasalanan unti-unting nawawala, nawawaglit sa atin. Okay. Meron pa palang mas malalim pang dahilan. Bukod sa ang pagsubok, ang nagiging dahilan ay kasalanan o pagkukulang natin, ang nagiging dahilan natin ay pananampalataya. Ito pala'y isa ring paghahanda. Alam nyo ba yon? Isa pala itong paghahanda para lalo po tayong tumatag sa mga pagsubok sa buhay. Ang mga pagsubok ay maaaring maghanda sa atin para sa mga hamon na hinaharap. No? Sabi dito sa unang Pedro 5:6-10, basahin nga po natin. Kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain na kayo pagdating ng takdang panahon. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat Siya ang nagmamalasakit sa inyo. Maging handa kayo at magbantay. Ang dyablo, ang kaaway ninyo, ay parang liyong umuungal at aaligid-aligid na nahahanap ng malalapa. Labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng mga kahirapan, kundi gayon din ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Pagkatapos ninyong magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyo ng kagalingan, katatagan, at lakas ng loob, at isang pundasyong di matitinag. Siya ang tumawag sa inyo upang makibahagi kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kasama ni Kristo. Yun naman pala, no? Hindi natin dapat susukuan ang mga pagsubok sa buhay. Kasi ito pala ay makakapagpatatag sa atin. Pangalawa, ito po ay makakapagpadalisay ng ating pong buhay pagharap sa Diyos pagdating ng araw. Kasi habang ang pananampalataya mo ay lumalago para maintindihan mo sino ang Diyos na meron ako, lalo namang ang iyong sarili inilalayo mo sa kasalanan, na nagiging dahilan din naman kung bakit napakadaming pagsubok ang nararanasan natin. Kasi pagkukulang mo pagkukulang ko, kaya nangyari ang lahat ng ito. Tama po ba? Pero yung pagkukulang ko at pagkukulang natin ay maitutuwid naman sa pamagitan ng pananampalatayang unti-unting pinalalakas, sinuhubog ng Diyos na parang ginto. Habang idinadarang sa apoy, lalo siyang kumikinang, lalong nakikita ang kanyang pagiging dalisay. At yun pala, sa hindi natin nakikita, ito pala'y preparasyon ng Diyos. Paghahanda ng Diyos pala ito sa atin upang tayo ay lalong tumibay. Sipin ninyo ang inyong mga anak na sanggol. Kung hindi nyo siya susubukang lumakad, lagi na lang siyang nakahiga. Tama po ba? Isipin ninyo ang inyong mga anak, kung hindi nyo susubukang mapag-aral, wala na siyang matututunan? Mabubuhay siya sa mundong hindi niya alam kung magbasa at sumulat? Isipin naman po natin, ikaw na nakatapos sa pag-aaral, hindi mo susubukang magtrabaho. Medalya lang at saka diploma ang hawak mo, hindi mo man lang naranasan kung paano magtrabaho. At isipin mo din kung hindi ka mahihirapan, hindi ka itutuwid ng nakakataas sa'yo, hindi ka nauunlad, wala ka nang mararanasan kahit anumang mga promotion o anumang pag-unlad. Pero kapag ikaw po'y humarap sa mga pagsubok sa iba't iba pong sitwasyon at iba't iba pong karanasan sa buhay, makikita po ninyo
ito pala ang dahilan kung bakit kami na iyong mga anak kinakailangan dumaan sa iba't ibang mga pagsubok. Kaya sabi naman ng Biblia, ang pagsubok na ito'y hindi lang iyo. Sa iyo lang ba? Hindi. Ang sabi ng Biblia, ang pagsubok na ito ay para sa lahat ng nabubuhay sa buong daigdig. Sa nangyari pong mga pagbaha, sila lang ba? O maaaring hindi tayo masyadong naapektuhan. Pero iikot po ang sitwasyon. Pwedeng mangyari sa atin ang nangyari sa kanila. Kapag ba lumindol, kahit nga 4.8 lang nararamdaman pa rin natin Di lalo na kapag po ito ay malakas na intensity ng lindol. Sila lang ba? Hindi ba't damay-tamay tayong lahat? Ngayon, pero ano ang kaibahan ko sa kanila? Ano ang kaibahan nyo sa kanila? Ano ang kaibahan natin sa kanila? Meron tayong pananampalatayang may Diyos na hindi tayo iiwan, na hindi tayo pababayaan. Sapagkat ang sabi dito, pagkatapos yung magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyo ng kagalingan kung may pagsubok ka ng sakit, ng katatagan kung sinusubo ka sa panghihina, at lakas ng loob kung nawawalan ka na ng pag-asa. Amin ba yan? At isang pundasyong hindi matitinag. Hindi ka papunta sa panghihina ng panghihina ng panghihina. Papunta ka sa palakas ng palakas, patatag ng patatag, palago ng palago. Bakit? Sapagkat siya ang tumawag sa inyo upang makibahagi kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kasama ni Kristo. Sa lahat po ng pagsubok na dinadaanan po natin, sa huli, lagi po yang merong mabuting pakinabang. Yun nga lang, ang pagsubok dito sa sanlibutang ito ay hanggang dito. Pansamantala. Okay? Pagkatapos mong subukin sa baha, makaka-recover ka, magiging parang normal na uli ang lahat. Pero ang pagsubok ng Diyos sa pananampalataya mo ay hindi lang hanggang dito, kundi hanggang sa kabilang buhay. Yun po ang napakaganda. Kaya mamaya awitin uli natin yung inawit ng Yada Worship, yung pangalawang inawit nila. Ang ganda nun, no? Mapanghahawakan mo ang kanyang mga pangako. Siya yung nagsabi at siya yung nangako. So anong mensahe ng Diyos sa atin po ngayon? Una, mga pagpapala para sa mga tapat, sa gitna ng pagsubok. Hindi ko alam kung mareklamo kang anak ng Diyos. Hindi ko alam kung kontindaing parang meron ka ng konting panunumbat sa Diyos. Hindi ko rin alam kung konting pagsubok parang ikinukumpara mo na yung buhay nang wala ka pa sa Panginoon at ngayong nasa Panginoon ka na. Diba? Bakit? Ang tanong ko sa iyo, nung wala ka ba sa Panginoon, wala bang pagsubok? Di ba meron din naman? Diba? Mas malala pa nga pagsubok nung wala tayo kay Lord. Kasi wala sa ating wala sa ating nagpapayo, wala sa ating sumasagi sa ating kaisipan na ito pala ay makapagpapatatag. Kundi nung panahon na yon, kung hindi tayo ay masyadong masisiphayo, masyadong madidepress o masyado tayong manghihina sa pagsubok. Pero ngayon, ibang klase. Bawat pagsubok na dumarating sa ating buhay, ang ating pong unang hakbang, Panginoon. Tama po ba? Ang ating unang iniisip, Panginoon, hindi ko ito kaya, tulungan mo ako, wala po akong magagawa kung wala ka. Kailangan ko po ang inyong tulong. Okay? So sabi dito, mga pagpapala para sa mga tapat sa gitna ng pagsubok. Una po, mapalad ang mga tapat. Amen. Sabi sa Santiago 1:12, basahin natin. Mapalad ang mga taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos niyang malampasan ang pagsubok, tatanggap siya ng gatimpala ng buhay na walang hanggan na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Meron pong dalawang magkaibigan, pareho pong naghukay ng lupa. Ang kanilang intensyon, nabalitaan nila merong kayamanan.
So pareho naman silang naghirap. Pareho silang nasa gitna ng pagsubok, ng pagpapagod, pagpupuyat, at lahat ng lakas nila ay kanilang gagawin. Ang isa ay sumuko at nagsabing kasinungalingan ang lahat ng ito. Sobrang ilang araw na tayo naghuhukay pero walang nangyayari. Pagod na tayo, naubos na natin ang buong lakas. Ayaw ko na. Sinungaling ang balitang nakarating sa atin. Ang isa ay hindi sumuko. Yung pag-alis ng kanyang kaibigan, yung isang pagbaon niya ng pala sa lupa, may tumunog, ting! Paghukay niya, yun na pala yung kanilang inaantay na kayamanan. Okay po? Bawat pagpapagod, bawat pagpapagal, kung ito ay tapat mong ginagawa, sa dulo, merong magandang pakinabang. Amen ba yan? Totoo naman eh. Kahit yung pagsusulit ng bawat, alam nyo ang aming kagalakan kay Ate Hana, na nurse namin ngayon, nagna-nursing. Gusto kong gamitin siya. Natutuwa ako sa kanya kasi yung paraan ng kanyang pagre-review. Yung aming bahay, puno ng papel. May papel dito. Ayan, hindi muna sa kwarto eh. May papel dyan. Pag nagre-review siya, meron siyang gaganyan, may papel dyan, tapos guguhitan niya, ibig sabihin tapos na siya. Tapos ganyan siya. Tumagal ng panahon ng kanyang pag-aaral. Sa kwarto namin, meron na rin. May papel na rin dyan, may papel na rin dyan, may papel na rin dyan. Alam nyo, ngayon, ang kagalakan ng aking pamilya at ang pagpalakpak namin ay kapag sinabi niya ang papa, nakapasa ako. Amen ba yun? Alam niyo yung galak na sinasabi namin sa aming puso, hindi nasayang yung pagsisikap ng aming anak. O, di merong bunga. Di ba? Merong resulta. Oo. Talaga naman, napakaganda. Kahit naman, kahit naman, iba-iba yung paraan ng inyong, narito ba si Kristiyana? Wala si Kristiyana dito. Ayon. Alam nyo ba na si Kristiyana ay sa amin na lumaki yan, no? Anak na namin yan eh. Basta may lakad, hindi pwedeng wala yan. Nalulungkot din kami kapag wala siya. Hindi naman sa ikatataba ng puso niya, no? Ay, kalalaki. Pero bahagi na siya talaga ng buhay namin. Si Kristiyana, nung unang panahon ng kanyang pag-aaral, sobrang kanyang struggle talaga. Palaging umiiyak, parang hindi niya maintindihan, natatakot na bumagsak, takot sa kaklase, takot sa school, takot sa profesor. Parang ayaw niyang ituloy ng ituloy. Ay, salamat sa Diyos. Ngayon, iba na ang usapan. No? May konting yabang na siya ngayon. Hindi na siya takot sa profesor, hindi na siya takot sa exam, hindi na siya takot sa mga thesis. Siya na ngayon na nagli-leader. Depended na siya sa kanyang thesis. Grabe. At sa next year, gagraduate na rin ang aming si Kristiyana. Diba? Malapit na kaming makapaningil ng mga pautang kay Kristiyana. Diba? Lahat kasi hindi maaring hindi magkakaroon ng kaukulang bunga. Kahit yung mga simpleng negosyo. Diba? Basta nagtiyaga ka, merong magiging bunga. Meron nga isang totoo 20 pesos lang nagsimula ang puhunan sa ice candy. Ice candy na tinimplahan niya ng masarap na mangga na may gatas. Binenta niya, nasarapan, dinoble. Tagarasyon na siya sa mga tindahan ng mga meron na siyang malalaking freezer na ginagamit. Sa 20 pesos lang yon. So, ibig sabihin, meron siyang pagtsatsaga, meron siyang kagustuhang malampasan, ginagawa niya ito ng may katapat at walang reklamo, nagtatagumpay. Amen? Pangalawa, pananampalataya at pagtitiwala. Tiwala lang, huwag ka agad sumuko. Ang ating pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos ay nagbibigay sa atin ng lakas upang malagpasan ang mga pagsubok sa buhay. Tiwala lang. Pagdalaw-dalaw namin sa ospital, ang dami-dami dong mga may sakit. Isa lang naman ang salita nagbibigay sa kanila ng kagaanan ng loob. Huwag po kayong sumuko. Magtiwala po kayo sa Diyos.
tutulungan po nila kayo. At kapag kami nanalangin, dama mo yung kanilang hirap ng kalooban, patak ng luha nila, yung kanilang lungkot, pero nabubuo sa kanilang pag-asa ang tiwala. Kaya alam nating malalampasan nila ito. At ang pangatlo, gantimpala na buhay na walang hanggan. Sabi dito, ang mga nananatiling tapat ay tatanggap ng gantimpala ng buhay na walang hanggan na ipinangako ng Panginoon. Kasi alam po ninyo, ang pagsubok natin dito may katapusan. Pero ang pagsubok na hindi po natin hinarap, pagdating sa kabilang buhay, hindi mo matututunan na harapin at tanggapin kung ano ang meron sa kabilang buhay. Pero sa mga anak ng Diyos, katulad po ninyo, katulad po natin, na kumilala sa ating Panginoon, humaharap na may katapatan sa pagsubok sa buhay, kasama pong pinatatatag ng Diyos ang pananampalataya natin. Hindi lamang sa buhay na ito, kundi sa buhay na darating. Okay, pangalawa po, yung mga pinagmumulan po ng mga tukso at pagsubok, gusto po nating sabihin, hindi po ito mula sa Diyos. Bisa iniisip natin, ito na naman Lord, pinahirapan mo na naman ako. Hindi po ganun ang pananaw po natin. Nakabantay lang ang Diyos sa mga pangyayari. Pero sa bawat pagsubok po sa buhay, sabi dito, sinasabi ni Santiago 1:13-15, basahin natin, huwag sabihin ng sino man sa siya'y tinutokso ng Diyos. Ang Diyos ay hindi maaaring tumukso sa masama at hindi niya tinutokso ang sino man. Wala po. Tao po ang may dahilan. Yung bang pagbaha, sanhi ng mga basurang bumabara sa kanal ay galing sa Diyos? Hindi. Kasi sa simula pa naman ng likhay ng Diyos, perpekto yan eh. Ganap na ganap yan eh. Ang hangin ay malinis. O bakit marumi na ngayon ang hangin? Diba? Ang mga bundok naman, magaganda. Bakit kalbo na ang mga bundok ngayon? Ang lupa naman, tumutubo ng magandang halaman. Bakit natitigang? Bakit nagdadamot sila? O di po ba? Kaya wala pong dahilan. Ang dahilan po ng lahat ng pagbabago, kasamaan, patuloy na kasalanan, at naaapektuhan ang bawat isa sa atin, hindi po yan galing sa Diyos. Pagkukulang po yan natin na mga tao. No? Saan po ito nanggagaling? Sa mga sariling mga pagnanasa. Sabi dito, ang tukso ay nanggagaling sa ating sariling mga pagnanasa, hindi po sa Diyos. Hindi sa Diyos. Hindi tayo kailanman dadalhin ng Diyos sa makamundong buhay. Dadalhin ka ba ng Diyos sa makamundong buhay? Dadalhin ka ba ng Diyos sa makasalanang buhay? Hindi. Sa simbahang tulad po nito, at mga simbahang pinupuntahan ng bawat taong may pananampalataya, magtuturo ba ito ng masama? Kaya nga nalulungkot po kami kay Pastor Jefferson Pergoson, yung may orphanage, di ba? Na napakadaming bata na tinulungan ilang taon na pag-aral, na pag-graduate. Pagkatapos, merong mga nagreklamong mga bagong mga bata na sila'y inaabuso, hindi pinapakain, pinapaluhod sa asin. Kinasuhan yung pastor. Ngayon nakakulong. O di ba? Yun ba? Hindi ko alam Sa bagay, meron din namang mga alagad ng kunwari ay alagad sila ng Diyos na nakukulong kagaya ni kay Buloy, no? Merong mga pagbibintang sa kanila. Pero tingin ko hindi kay kay Pastor Jefferson Pergoson. No? Palagay ko ito po ay nabiging biktima lang ng mga naunang sitwasyon katulad po sa ating panahon. Ibang-iba po nung panahon namin eh. Nung panahon namin, ang mga guro namin, may karapatan silang disiplinahin kami. Ewan ko kung naranasan din po ninyo, na pag matigas ang ulo, tatayo ka sa pisara, doon sa may tabi ng pisara, na andyan ka lang habang habang siya ay nagtuturo. No? O kaya yung kamay mo lalagyan ng libro, o kaya lalagyan sa ulo. May katotohanan yun nung panahon namin noon. Binabato ng chalk, ng pisara pag nagagalit ang teacher. Kasi sobrang, alam mo na, pag sinabi ng principal sa anak,
ipapatawag ko ang magulang mo, takot na ang mga estudyante. Kasi ninenervyusan na baka sila ay ma-expel sa school. Ang magulang naman, takot na ipatawag ng guro, ng principal office. Noon yung panahon namin, nagkaroon ng batas, kahit hawak, kahit kunting tapik, kahit kunting pitik, bawal sa mga guro. Oh. Kaya ngayon, iba na ngayon ang sitwasyon. Ang guro ang takot na takot, baka may magreklamong magulang, ang kampi ng gobyerno sa magulang, hindi sa guro. Yun ang problema ng bansa natin ngayon. Kaya nakatulong ba ang mga ganong batas para lalong maituwid ang ating sitwasyon? Sa palagay ko, sa isang banda, hindi. Kasi iba ang naging bunga ng mga bata at mga magulang sa pagkikipag-ugnayan sa paaralan at sa mga guro. Di ba magkaiba na? Di ba? Ang tatapang na ng mga magulang ngayon. Di ba? Sila na yung nagdidikta, sila yung nagdidiman. Ang mga guro parang mga may tali na hindi nila alam kung ano ang kanilang gagawin. Ayan. Alam nila yan, meron tayo ditong guro eh. Hirap ang kanilang kalooban. Minsan, nagpunta ako dyan sa ating paaralan, kinausap ko ang isang guro, ano yung buka ng kanyang bibig? Oy, mag-ingat kayo dyan ha, huwag kayong sampa ng sampa kung saan-saan, baka kayo ay bumagsak, ako na naman ang mapagbintangan, o, di ba? Ang bigat ng katayuan ng isang guro, no? Ayaw nila na sila'y masangkot. Punta naman kami dito sa parteng isa, principal naman ang nagsalita. Ang sabi naman niya, magre-retiro na ako, pastor, sa December. Yun ho ba yung ipinapanukala na ang aming pong mga estudyante ay dadalihin nyo sa isang camp sa Zambales? Sa palagay nyo po ba, walang mapapahamak dyan? Ay, upo naman, kasi kasama naman ng mga guro, may mga counselor naman po. Kasi po, pastor, magre-retiro na ako sa Disyembre. Baka sa pamamagitan lang yan, lahat ng benepisyo ko mawala. Kita nyo na? Ganon sila ngayon kahirap ang sitwasyon ng mga guro. Ngayon, sa katulad natin ng mga mananampalataya, naiiba. Kasi natuturuan natin ang ating mga anak ng tama. Amen? Na ipapaliwanag natin sa kanila kung ano yung tapat at kung ano yung makabubuti para sa kanila. Pero ang katotohanan, wala pong kinalaman ang Diyos dyan. Yan po ay may kinalaman sa ating pong pangsariling pagnanasa at pagkilala sa sarili. Ang pagkilala sa ating sarili, mga pagnanasa, bilang pinagmulan ng mga tukso, ito po ay mahalagang dapat alam po natin. Ano po yung pangatlo po? Kalikasan ng bagong henerasyon. Yan. Kumusta na ikaw sa panahon ito? Kumusta ang henerasyon mo ngayon? Yung akin pong apo, na si Johan, hanggang ngayon, hindi naman namin mapagtagalog. Hindi ko alam kung bakit. Henerasyon niya yan eh. No? Yung aking apong si Raya, si Rhyme, nahihirapan din kaming pagtagalugin, magsalita ng salitang lingwahe natin. Henerasyon kasi nila. Di ba? Kasi pag ano ng telebisyon, ng TV, puro mga English ang kanila pong nakikita. Natututo sa natututo. Pero yung henerasyon, ibang-iba sa henerasyon natin nung panahon natin. Ang mga bata ngayon, wala nang exercise eh. Di ba? Hindi na tumatakbo, hindi pinagpapawisan. Kasi puro gadget ang kanilang hawak. Pero nung panahon namin, may luksong tinik, may luksong baka, may tumbang preso, mayroong Chinese garter, may sipa, merong, yung mga, kapag ang buwan ay maliwanag, merong daming laro nung panahon na yon. No? Talagang ibang-iba nung panahon ngayon. So ano ang kalikasan ng bagong henerasyon ngayon? Sabi ng Santiago 1:18, basahin po natin. Pinili niya tayong bigyan ng bagong buhay sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang tayo ay maging unang bunga
ng lahat ng kanyang nilikha. Ang sinasabi po ni Santiago, ang maging isipan at pananaw natin, balik kayo sa unang disenyo ng Diyos sa atin. Okay? Yung bagong henerasyon natin ngayon, dahil kay Kristo, ibalik natin yung unang-unang plano ng Diyos sa atin. Oh, di ba? Pinili niya tayong bigyan ng bagong buhay sa pamamagitan ng salita ng katotohanan. Itong ginagawa natin, upang tayo ay maging mga unang bunga ng lahat ng kanyang nilikha. Balik tayo sa kung ano yung tamang perspektibo ng Diyos. Yun ang sinasabi ni Santiago sa atin. Huwag itong kasalukuyan, kasi itong kasalukuyan, punong-puno ito ng kasalanan. Punong-puno ito ng mga bagay na nagpapalayo sa Diyos. Ang balikan po natin, yung orihinal na programa ng Diyos nung una pa man. Isang magandang pamilya, isang pamilyang masunuri sa Diyos, isang pamilyang naglilingkod sa Panginoon dahil kay Kristo Jesus. O ano po yung hamon at pagtitiwala natin? Manatiling tapat. Manatili tayong tapat sa Diyos sa gitna ng mga pagsubok at magtiwala sa Kanyang mga plano. Pangalawa po, positibong saloobin. Magkaroon tayo ng positibong pananaw at tanggapin ang mga pagsubok bilang bahagi ng buhay na nagtitiwala at naniniwala sa Diyos. Ang paghinilay na ito ay naghihikayat sa atin lahat na manatiling tapat at magtiwala sa plano ng Diyos, lalo na kapag nahaharap tayo sa mga pagsubok at tukso. Ayun, sa pang-araw-araw ba naman natin buhay? No? Sa amin pong bahay, wala na kaming ginawa kundi kami ay makinig ng mga Kristiyanong awitin, magbasa ng salita ng Diyos. No? Kasi ito na lang yung buhay na pwede naming kalakhan, pati ng aking mga apo. Yung aawitin po natin ngayon ay isang magandang awit na meron pong mga mensahe sa atin na makapagpapalakas po sa ating buhay. No? Hinaayayaan ko po ang Yada Worship. Tulungan tayong umawit nung pangalawang inawit natin na praise song. Yung aawitin po natin ay umaagos ang biyaya. Yon, umaagos ang biyaya. It's a declaration of our faith in Christ. Amen? Kasi the Bible says, surely goodness and mercy will follow us all the days of our lives. Amen? Amen. All the days of our lives, and we will dwell in the house of the Lord forever. Amen? Let's declare our faith today. May bagong umaga, sama-sama mga awitan, sabay-sabay nagsisigaw, sama-sama mga awitan, sabay-sabay
sinusundan ang pagpapala. Umaagos! Umaagos! Umaagos ang biyaya, tayo'y sinusundan ang pagpapala. Umaagos ang biyaya, tayo'y sinusundan ang pagpapala. Huwag kang papayag, umaagos ang biyaya, tayo'y sinusundan ang pagpapala. Umaagos ang biyaya, tayo'y sinusundan ang pagpapala. For the last time, umaagos ang biyaya, tayo'y sinusundan ang pagpapala. Umaagos ang biyaya, tayo'y sinusundan ang pagpapala. Pagpalain mo ang bawat pamilya namin ito. Ayan, Lord. Patuloy kami magtitiwala. Pananampalataya. Pagpalain lang sa iyong presensya. Jesus, pangako mo'y buhay, magpapatuloy. Sa'yo nangyayari ang pag-asa ng mundo. Jesus, pag-ibig mo'y buhay, dakilang ang tunay. Walang katulad, walang kapalitan. Jesus, pangako mo'y buhay, magpapatuloy. Sa'yo nangyayari ang pag-asa ng mundo. Jesus, pag-ibig mo'y buhay, dakilang ang tunay. Walang katulad, walang katulad, walang kapalitan. Wala sa mga taong nagtitiwala sa iyo. Kaya mga kapatid, kung meron ka mang pagsubok ngayon na dinadaanan, kinakaharap, magtiwala ka. Sa mga nagtatapat, sa mga may pananampalataya at pagtitiwala, sa ngayon, maaaring pagsubok, pero isang araw, aagos ang biyaya, aagos ang pagpapala, ang pangakong lakas, ang pangakong walang kapantay na pagmamahal, ipararanas muli sa iyo ng Panginoon. Magtiwala ka lang. Aming Diyos, aming Panginoon, muli niyong iparanas sa amin ang bawat pagpapala, resulta ng mga pagsubok na dumarating sa aming mga buhay. Pinagkakatiwala po namin sa iyo, O Diyos, ang buwan na ito, buwan na punong-puno ang aming mga kapatiran na merong mga nagdiwang ng kanilang kaarawan. Salamat po, O Diyos, sa lahat ng mga nagsipagdiwang ng kaarawan. Pagpalain mo sila, palakasin mo sila, patatagin mo sila, at patuloy na iparanas ang umaagos na biyaya at pagpapala sa kanila. Sa amin pong pag-iwahiwalay, sa amin pong pagpunta sa anniversary sa Makati, mamaya sa amin pong mga sasakyan na inihanda mo na. Salamat po, Panginoon, dahil kayo ay mabuting Diyos na gagawa at kikilos sa aming kalagitnaan. Kaya naman sa Diyos Ama na napakabuti, napakamapagmahal na umibig sa amin ng tapat, sa Panginoong Jesucristo na siya naming Panginoon tagapagligtas ng aming buhay, sa Banal na Espiritu tatat katibayan ng aming pong kaligtasan, ang siya namang paghari sa amin na ngayon at magpakailanman. Amen and Amen.